Maging ang ibang miyembro ng Dolphins ay nagulat sapagkat ang babaeng iyon ang magiging pitcher ng Yokohama. Nanatili namang tulala si Goro habang nakakaramdam ng bilis ng tibok ng kanyang puso dahil nakita niya ulit ang babae. Nakaramdam naman ng pangmamaliit ang mga taga-Nanbo Little League dahil babaeng pitcher ang gagamitin ng Yokohama at noon lang ng mga iyon nakuha. Lingid sa kaalaman nila na bagamat baguhan pa lang ang batang babae ay nakapaglaro naman na iyon sa tunay na Little League, at ayon pa sa coach ay sa Amerika yun ipinanganak at kadadating lang yun doon sa Japan kamakailan lang. Sinabi rin ni Kasamote sa kanilang manager na ang larong iyon ang magiging batayan kung maaari iyong pumasok sa team nila. Maya-maya pa ay nagsimula na ang game, at laking gulat ni Goro nang makita na kahalintulad ng estilo ni Gibson kung mag-pitch ang babaeng iyon, bagay na napansin din ni Mr. Ando. Maya-maya pa ay natapos na ang unang inang, at doon ay sinabi na agad ni Kasamote sa bata na pasado na ito kaya maari na umano nitong kilalanin at alamin ang pangalan ng mga kasama nito. Habang nagpapatuloy ang laro ay iniisip ni Goro na gusto niyang kalabanan ang babae, pero sagabal ang pilay at sugat sa magkabila niyang braso. Manghang-mangha naman ang ibang miyembro ng Dolphins sa galing ng parehong team kaya napaisip si Mr. Ando kung tama ba na hinayaan niya ang mga iyon na manood ng mataas na level sa baseball. Maya-maya pa ay biglang napunta sa pwesto ng mga iyon ang bola kaya nagpresinta ang babae na siya na ang kukuha, at doon na nito napansin ang tumulong kanina na si Goro. Dahil may itsura si Ryuko ay nainggit sina Sawamura kay Goro na magkakilala ang dalawa, nang bigla ng mga itong napansin ang babagsak na bola sa tapat nila kaya ang lahat ay napatakbo maliban sa walang kaalam-alam na si Ryuko, pero agad naman itong iniligtas ni Goro. Kinagabihan, hindi makatulog si Goro sa kaiisip kay Ryuko nang biglang dumating si Shimizu. Dahil halata naman niya na may gusto si Goro kay Ryuko ay biniro niya ito doon hanggang sa mauwi sila sa asaran, nang bigla namang dumating si Ryuko na katatapos lang maligo. Doon ay formal nang nagkakilala ang dalawa, at nang malaman na pareho na silang paalis bukas ay napagkasunduan ng mga ito na maglaro ng ping-pong. Niyaya ng dalawa si Shimizu pero galit iyong tumanggi sabay alis bagay na ipinagtaka ni Goro. Nang sumunod na araw ay nakauwi na si Goro sa kanilang bahay, at pagkatapos kumain ay napatitig na lang ito sa papel na naglalaman ng address at phone number ni Ryuko na ibinigay niyon kanina. Kinabukasan, tuluyan ng inalis ni Goro ang benda sa braso niya dahil magaling na iyon, kaya ibig sabihin ay makakapag-practice na ulit siya ng maayos. Pagkarating ng coach ay agad nitong sinabi na magsisimula na sila ng huling practice para sa summer vacation, pero sinabi ni Kimori na wala pa si Shimizu. Sumagot si Mr. Ando at sinabing tumawag iyon para ipaalam na hindi yun makaka-attend dahil masama ang pakiramdam. Ngunit lingid sa kaalaman nila na nasa amusement park lang si Shimizu kasama ang isa nitong kaibigan na si Yuka. Kinahapunan, pagkatapos ng practice ay nakiusap si Mr. Ando kay Goro na dumaan sa bahay ni na Shimizu para kumustahin iyon sapagkat nag-aalala ito na baka nagkasakit ang bata dahil sa mahirap na training. Nung una ay ayaw sana ni Goro pero napilitan na din ito dahil sa pagsama ni Kimori. Habang nagbibisiklete sa daan ay sinabi ni Goro na ayaw sana muna niyang makita si Shimizu sapagkat hindi umano nito maintindihan kung bakit bigla na lang iyong nagalit nung gabi na naglaro sila ng ping-pong ni Ryuko. Ngunit nang mabanggit ni Goro na nasabihan niya yun noon na hindi masaya kalaro sa baseball ay inisip ni Kimori na iyon ang dahilan kung bakit nagalit si Shimizu. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating si Shimizu bagay na ikinagulat ni Goro dahil ang buong akala nila ay masama ang pakiramdam nito. Tumakbo agad si Shimizu kaya hinabol agad ito ni Goro, at nang maabutin ay doon na sinabi ni Shimizu na ayaw niya nang sumali sa baseball. Naina si Goro sa biglaang desisyon na iyon ni Shimizu, pero lingid sa kaalaman nito na nagseselos na yun kay Ryuko. Sinubukang pag-ayusin ni Kimori ang dalawa, pero sinabi ni Goro na hindi seryoso sa paglalaro si Shimizu dahil nag-quit na agad iyon sa simpleng tampuhan lang kaya umalis na ito. Nang sumunod na araw ay hindi makapaniwala si Sawamura sa pag-quit ni Shimizu kaya nang dumating iyon sa silid ay agad yung kinwestiyon ni Sawamura, pero ang tanging sagot lang ni Shimizu ay naboard na lang siya dahil hindi naman siya makasalo ng bola. Dahil doon ay sinabi ni Goro na pumunta na lang si Shimizu mamaya kay Mr. Ando para ibalik ang uniform at ang glove na hiniram nito. Pagkatapos ng klase ay ipinatawag ng advisor si Goro dahil mali umano ang ginawa nitong drawing at essay. Napakamot na lang si Goro sa kanyang ulo at sinabing hindi naman siya marunong gumawa ng essay kaya ipinakita ng advisor ang ginawa ni Shimizu na tungkol pa nga sa baseball. Nang mabasa ang nakasulat doon ay napatakbo palabas si Goro para humiram ng mga gloves at bat kay Mr. Ando, at isinama nito sina Shimizu sa field para practicein ang pagsalo ng lumilipad na bola. Hindi maintindihan ni Shimizu ang ginagawa ni Goro, pero ipinaalala ni Goro ang sinabi niya kay Shimizu na sobrang saya maglaro ng baseball kaya ayaw niya na mag-quit ito. Gayunpaman, sinabi ni Shimizu na baliwala rin iyon dahil hindi naman niya alam kung masasalo niya ang bola, pero kahit ganun ay itinuloy pa rin ni Goro na turuan ito.
Para tulungan si Shimizu ay hinawakan ni Goro ang kamay nito upang dalhin sa pwesto kung saan papatak ang bola. Nagawa naman nga iyon ni Shimizu kaya binati siya ni Goro at sinabing ayaw na umano nitong marinig na magko-quit pa siya, dahil hindi na rin umano masaya para kay Goro ang larong baseball kapag nag-quit si Shimizu. Kaya naman, hanggat hindi pa umano nasa salo ni Shimizu ang bola ng mag-isa lang ay hindi umano bibitawan ni Goro ang kamay nito, bagay na nagpaluha sa mga mata ni Shimizu. Nang sumunod na araw ay nagulat sina Mayhara dahil nagawa ng makasalo ni Shimizu ng bola, habang napansin naman ni Kimori na gumaganda na muli ang pag-pitch ni Goro. Maya-maya pa ay ipinaalam na ni Mr. Ando sa team na magsisimula na sa isang linggo ang ball tournament, at ang Hanmoko Little League umano ang unang makakalaban ng mga iyon. Napatanong si Kimori kung magaling ba ang grupong iyon, pero walang ideya ang coach kaya sinabi nito na pagbutihan na lang nila ang practice. Isinama ni Mr. Ando ang mga bata sa batting cages para turuan ang mga iyon ng tamang swing sa batting. Una nang sumalang si Mayhara, at habang tinuturuan iyon ay nagpaalam si Goro sa kanilang coach na sa kabilang banda siya maglalaro. Pumayag si Mr. Ando dahil wala na naman umano itong ituturo kay Goro. Pumili si Goro ng cage na may mabilis bumato ng bola, pero hindi agad siya nakapasok doon dahil may isang lalaki pa na gumagamit nyon. Dahil doon ay nagbanyo muna si Goro pero pagkabalik niya ay naroon pa rin ang lalaki. Hihintayin na sana niya na matapos iyon pero biglang dumating si Shimizu at nakiusap na turuan niya ito ng teknik. Pumayag si Goro at inisip na pagbalik niya ay tapos na ang lalaki. Habang nagbabot si Shimizu ay napansin ni Goro na lumabas na ang lalaki sa cages kaya bumalik na siya, pero nagulat at nagtaka siya nang makita na naroon pa rin pala iyon. Dahil doon ay tinanong na ni Goro ang lalaki kung hanggang anong oras ba yun magpa-practice doon dahil may iba pa umanong naghihintay. Naistorbo ang lalaki at sinabing babago pa lang naman itong nagsisimula, kaya sinabi ni Goro na huwag itong magsinungaling dahil kanina pa niya itong nakita doon. Ngunit nagulat si Goro nang dumating ang dalawa pang lalaki na kamukhang kamukha ng nasa loob ng cage, at nagpakilala ang mga yun bilang Okumura Brothers. Ipinagmalaki ng tatlo na sikat sila bilang miyembro ng Hanmoko Little League pero hindi umano ang mga ito kilala ni Goro kaya wala siyang pakialam sa mga ito. Dahil doon ay sinabi ng tatlo na sisiguraduhin na lang nila na sila ang mananalo sa laban, at sa unang game pa lang ay ipapakita na umano ng mga ito sa lahat ang bangis at galing ng Black Triangle sa larong baseball. Gayunpaman, hindi nagpasindak si Goro at sinabing gagawa siya ng pangalan na mas magandang pakinggan. Nang sumunod na linggo, dumating na ang araw ng ball tournament kaya sinundo na ni Sawamura si Goro sa bahay ng mga iyon. Bago umalis ay ipinabaon ni Momoko kay Goro ang litrato ng ama ng bata dahil sigurado, umano, ito na gusto niyong manood ng laro, lalo na sa unang laban nito sa dugout. Maya-maya pa ay nakarating na ang team sa stadium, at habang nakapila ay hinahanap ni Goro ang Yokohama Little League, pero sinabi ni Kimori na sa kabilang stadium maglalaro ang mga iyon. Pagkatapos ng opening ceremony ay inianunsyo na ang pagsisimula ng tournament, at kasabay niyon ay nakita ni Shijino ang pagdating ni Momoko kasama ang isang lalaki. Nilapitan niya ang mga ito at doon niya nalaman na ang lalaki ay uncle ni Goro. Habang hindi pa nag-uumpisa ang laro ay nag-practice muna ang Mafune Little, ngunit mapapansin na puro sablay ang mga iyon kaya sinabi ni sa bureau na mukhang hindi nila maipapakita ang totoong laro nila sa mahihinang iyon. Patuloy na minaliit ng tatlo ang Mafune hanggang sa magulat na lang sila nang makita kung gaano kabilis mag-pitch ng bola si Goro, kaya naman naging interesado na ang mga ito na makipaglaban. Maya-maya pa ay pamwesto na ang lahat at sinimulan na ang laro. Siguro ang unang nag-pitch kung saan na-strike niya ang batter na si Ichiro kaya tinuwanan niya na lang ito at sinabing masyado lang itong madaldal kanina. Sunod na sumabak si Jiro bilang batter, pero bago magsimula ay sinabi muna rito ni Ichiro na napansin niya na mahilig tumira si Goro sa lower sa outside corner at hindi tumitira ng high inside pitching. Magaling din umano si Goro at mabibilis lahat ng mga pitches at mahusay din kumontrol sa bola kaya hindi sila gaanong makaka-score. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang laban pero maging si Jiro ay na-strikeout din ni Goro. Gayunpaman, napansin nito na walang ibang alam na gawin si Goro kundi ang tumira ng fastball kaya sisimulan na umano nila ang laro sa susunod na round. Samantala, tuwang-tuwa naman ang Mafune Little League dahil tatlong batter agad ang na-strikeout nila, pero nagtaka si Kimori dahil wala ni isa sa mga iyon ang tumira ng bola kaya sa palagay nito ay inoobserbahan lang ng mga ito ang kilos ni Goro. Pinaalalahanan din ni Mr. Ando ang mga bata na kailangan nilang maging handa, sapagkat hindi isang puntos lang umano ang naging lamang ng Yokohama laban sa mga iyon ng nakaraang linggo. Maya-maya pa ay nagsimula na ulit ang laro, at doon na napansin ni Goro na nakapagtataka ang posisyon ng magkakapatid. Nagpatuloy ang laro at labis na natutuwa ang mga taga-Mafune, dahil lamang sila ng puntos sa kalaban, pero ng mga oras na iyon ay napapaisip si Goro kung paano nangyari na iisa lang ang lamang noon ng Yokohama Little.
Muling sumalang si Goro bilang batter kung saan tinanong ito ni Ichiro kung hindi pa nito naiintindihan na sa 4 na game ng summer tournament ng Hanmoko Little ay naka-80 outs sila, pero ang 71 umano doon ay silang tatlong magkakapatid ang gumawa ng lahat bagay na ikinagulat ni Goro. Dagdag pa ni Ichiro na sa Little League field ay perfect defense sa kanila ang triangle position, at silang tatlong magkakapatid lang umano ang nakaisip na gawin iyon kaya nakilala sila sa tawag na Black Triangle. Payo pa ni Ichiro na tumira na lang ng home run sina Goro kung gusto ng mga itong maka-score, dahil kung hindi ay nakakaawa lang umano ang mga itong panuuring maglakad sa gitnang field tuwing nagbabat ang mga ito. Simula noon ay inilabas na ng Hanmoko Little League ang kanilang diskarte, hanggang sa mapagtanto ni Mr. Ando na sa laki ng depensa ng center field ng mga taga Hanmoko ay nagagawa rin ng mga iyon na depensahan ang magkabilang outside line. Bagamat natatamaan nila ang bola ay nakakadepensa pa rin ang kalaban kaya sinabi ni Mayhara na home run lang ang tanging paraan para maka-score sila. Ngunit sinabi ni Hasegawa na si Goro lang naman ang pag-asa nila pero hindi naman iyon hinayaang makahit ng kalaban. Nagsalita si Mr. Ando at sinabing tigilan na ni Goro ang reklamo dahil may pag-asa pa naman sila lalo na at wala pa namang nananalo. Sumang-ayon si Sawamura sa kanilang coach at sinabing alam na ngayon ni Goro ang diskarte ng kalaban kaya hindi nito hahayaan na maka-score ang mga iyon. Maya-maya pa ay inianunsyo na ang pagsisimula ng 4th game at ang Hanmoko Little na ang magbabat, na pinangunahan naman ni Ichiro. Pinayuhan ni Kimori si Goro na mag-ingat dahil sa palagay nito ay inoobserbahan lang ng mga iyon ang pitching attack nito, ngunit sinabi ni Goro na hindi siya papayag na makahit ang mga iyon dahil kapag nangyari yun ay siguradong panalo na ang Hanmoko Little.